E una delle cose che più mi ha colpito di voi giovani, di questi qui, no? È la capacità del dialogo interreligioso. One of the things that struck me about all of you here is your ability to engage in interreligious dialogue. E questo è molto importante. And this is very important. Perché se voi incominciate a litigare, la mia religione è più importante della tua, la mia è la vera, la tua non è vera, dove ci porta questo? Because if we start to fight amongst ourselves and saying, my religion is more important than yours, my religion is true, yours is not, where will that lead us? Dove? Where will it lead us? Qualcuno risponda, dove? Someone respond. Where would it lead us? Forte. La distruzione. È cosa così. E ci vuole litigare. Yes, it's okay to discuss and to... Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Because every religion is a way to arrive at God. Sono, dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Sort of a comparison, an example would be they're sort of like different languages in order to arrive at God. Ma Dio è Dio per tutti. But God is God for all. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. And if God is God for all, then we're all sons and daughters of God. Ma il mio Dio è più importante del tuo. But my God is more important than your God. È vero quello? Is that true? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. There's only one God, and each of us is a language, so to speak, in order to arrive at God. Qualcuno è Sikh, qualcuno musulmano, qualcuno Sikh, Muslim, hindi, qualcuno cristiano, Indo, ma sono Christian. diversi cammini. There are different paths. Understood? Ang lahat man ng relihiyon ay daan tungo sa Diyos. Ang ganitong paniniwala na ang lahat ng relihiyon ay daan tungo sa Diyos ay tinatawag na religious pluralism. Ito ay medyo maganda pakinggan sa ating pandinig, pero ito po ay hindi sumasang-ayon sa itinuturo ng katotohanan na nakikita sa loob ng Biblia. Dahil ang sabi ng Biblia, Shema Yisrael Yahweh Eloheno, Yahweh Echad. Ipinaparating dito na may nag-iisang Diyos na tunay lamang at yun ay itinuturo ng Biblia. Kung may nag-iisang Diyos lamang na tunay na nilalaman ng Biblia, sa madaling salita, ang Diyos na ibang relihiyon ay hindi tunay. Sinabi din po sa Biblia, I am the Lord. Beside me, there is none else. Now, ang totoong Diyos ay nagtuturo ng totoong kaligtasan. At ang kaligtasan na yan ay matatagpuan sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, ang sinabi ng Biblia, for there is one God and one mediator between man and God, the man Christ Jesus. Kung sinasabi ng Biblia na ang Panginoong Hesukristo ang tanging daan tungo sa Diyos Ama, sa madaling salita, ang paniniwala ng religious pluralism na ang lahat ng relihiyon ay daan tungo sa Diyos ay pinabulaanan ng Biblia. Dahil sinabi mismo ng Panginoong Hesukristo sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Now, tingnan ninyo, si Kristo mismo ang nagsasabi na siya ang daan sa kaligtasan. Siya ang daan tungo sa Ama. Sa madaling salita, dahil sinabi ito ng Panginoong Hesukristo mismo, ang paniniwala ng religious pluralism ay mali. Dahil kung ang lahat ng relihiyon ay daan sa kaligtasan, hindi na natin kailangan ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga po ang Panginoong Hesukristo nagkatawang tao 2,000 years ago para maipako sa krus para sa ating mga kasalanan upang ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, babasagin din po natin ang paniniwala na lahat ng tao ay anak umano ng Diyos. Yan din po ay pinabulaanan ng Biblia. Dahil ang sabi ng Biblia
sa John chapter 1 verse 12, "For as many as receive him, to them give him power to become the sons of God, even to them that believe on his name." Ang naging anak lamang ng Diyos o binigyang karapatan na maging anak ng Diyos ay ang mga taong nagsisampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi yung mga taong miyembro ng anumang relihiyon. Pero ito lang po ang tiyak na katotohanan. Kahit saan ka pang relihiyon galing, kung ikaw ay sasampalataya sa Panginoong Hesukristo na siya ay naipako sa krus, na ilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw, ikaw ay magkakaroon ng tiyak na kaligtasan sapagkat mayroong buhay na walang hanggan sa Panginoong Hesukristo. Ito po ang sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Ang tiyak na kaligtasan ay nasa Panginoong Hesukristo at siya lamang po ang daan sa kaligtasan, ang daan tungo sa Diyos Ama. Kaya tama ba ang paniniwala ng religious pluralism na ang lahat ng relihiyon ay daan tungo sa Diyos? Mali po ayon po sa katotohanang itinuturo ng Biblia. Dahil ang itinuturo ng ibang relihiyon ay maliligtas ka sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Pero ang itinuturo ng Biblia, "Ye are saved by grace through faith, in that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Kung bago pa lang po kayo sa page na ito, malayo po kayong mag-follow at mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga video.